Noong mga nakaraang linggo, sentro ng usapan ang probinsya ng Bulacan kaugnay na maanomalyang flood control project sa bansa. Bulacan ang nakatanggap ng pinakamaraming flood control project sa bansa. 668 na projects na nagkakahalaga ng milyong-milyong pera mula sa tax ng taong bayan ang nakakalat sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Kaya naman sinubukan kong pag-aralan ang flood control project sa aking bayan, ang coastal town ng Obando. Ayon sa GMA Integrated News Research, number 1 ang Obando sa pinakabahaing lugar sa Bulacan. Ayon pa nga sa flood hazard map, buong area ng bayan ang nakakaranas ng high flooding. Pero sa 24 na bayan ng Bulacan, pang-13 lang ang Obando sa may pinakamalaking flood control allocations. 18 flood control projects lamang ang nasecure ng bayan ng Obando at nagkakahalaga ito ng 1.4 bilyon. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, lahat ng projects ay tapos na sa kasalukuyan. Pero ang tanong, kamusta ang mga projects na ito at epektibo ba itong nagagamit sa isang bayan na laging nakakaranas ng tidal flooding? Ang sagot ng mga residente, hindi. Nagbaha dito. Ewan ko ano pangalan mo yung bagyo na yun? Rina? Opo. Hanggang baywang. Sa bata, lubugan ng ano. Kung ang bata, ganyan lang kataas, lubog. Pag medyo ganyan kataas, hanggang baywang. Pinuntahan natin ang ilan sa mga flood control projects dito sa bayan ng Obando. At dito sa Obando Mega Dike, located sa Barangay Paco at Tawiran, yung pinakamalaking project kontra baha. Kung titingnan kasi natin yung 18 na flood control projects, 6 dito ay pare-parehas lang ng project description at magkakasunod din yung contract ID. Pero mukhang in-split lang ito sa iba't ibang mga kontrata. Pero nung pinuntahan natin yung location at tiningnan yung coordinates nito, lumalabas na konektado pala yung 9 na proyekto at bumubuo lang ito sa isang malaking flood control project. Suma total, umaabot yung 9 na project sa 721 million. Ang tanong, red flag ba yung pag-chop-chop ng project? Ang problema kasi dito dahil magkakaiba ang contractors, hindi nagiging consistent yung supervision at yung quality ng isang proyekto. At ayon din kay former DPWH Chief Rogelio Singson, may pagkakataon na sinasadya yung pag-chop-chop ng project para mag-fall ito under district engineers. Naglalakad tayo dito sa Obando Mega Dike. Ayon sa data na sumbong sa Pangulo website, yung 9 na proyekto na bumubuo dito ay completed na. Yung iba 2023 pa at yung pinakahuli naman ay natapos na noong March pa. Pero ngayon makikita dito natin na may portion pa rin na hindi natatapos. Ngayon naman nandito tayo sa Tawiran Paliwas Dike Road. Ayon sa LGU, ito yung project 6, 8 at 10. Katulad ng naunang project, halos parehas yung description ng project 6 at 8 at magkasunod yung contract ID. Pero kung titingnan naman yung cost, etong tatlong ito ay pare-parehas ng location at nagkakahalaga ng 144.7 million. Nung pinuntahan namin yung coordinates ng project 6 at 8 from sumbong sa Pangulo website, mukhang mali yung nakalagay doon. Pero yung coordinates naman ng project 10, dinala tayo dito sa isang access road. At kung mapapansin nyo, hindi pa rin tapos. Actually, it's far from complete. Pero ayon dun sa website, dapat tapos na ito noong 2024 pa. Sa pagpunta natin sa ilang mga flood control projects sa bayan ng Obando, makikita kung gaano ka-red flag yung mga proyekto dito sa isang maliit na bayan. Halos lahat ng projects ay hindi pa talaga tapos at hindi pa na-turn over sa LGU. Pero sa website ng sumbong sa Pangulo ay markado na itong kompleto. Bilyong-bilyong buwis ng taong bayan ang ginagamit para sana ay protektahan tayo sa kalamidad. Pero diretso lang naman talaga ito sa bulsa ng iilan. Habang maraming Pilipino ang lubog sa baha at ang ilan ay namamatay dahil sa kalamidad, kaya kung mananahimik lang tayo, patuloy tayong lulubog hindi lang sa baha, kundi pati na rin sa matagal ng sistema ng korupsyon. Patuloy tayong magtanong at mangalampag sa gobyerno ng totoong aksyon upang papanugutin ang lahat na may kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. At higit sa lahat, gamitin natin itong aral, ang mga nalaman natin sa issue na ito at maging matalino tayo sa pagpili ng susunod na mga leader sa ating bansa. Kayo ba? Kamusta ang flood control project sa bayan nyo?